natin about the Bible. Sa mga bisita po namin ay mayroon tayong tinatawag na Sunday School. At ang Sunday School po natin ay ito po ay pag-aaral ng doktrina. At itong buwan ng Enero, ang atin pong pinag-aaralan ay wala pong iba kundi ang tungkol sa banal na kasulatan. Dahil ito pong sa ating mga Baptist, ito po ay Baptist month, ay Bible month, ang month of January. Not only Baptist, pero deklarado po sa buong Pilipinas po yan. Ano po? Na ang January ay na-declare po yan na Bible month. Kaya nga po sa atin ay inaaral po natin ng masinsinan tungkol po sa Bible. Turn your Bible in the book of 2 Timothy chapter 3. Alright, 2 Timothy chapter 3. Alright, at tama-tama, matututo si Brother Benz. Ay matututo si Brother Benz, pero dapat ay mas maaga si Brother Benz para ma-set up yung atin pong audio. Kunin mo na lahat yung pwede mong matutunan kay Brother Elvis Brad. At kapakipakinabang yan sa ministry. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Right? Are you there? Amen? Amen. Alright. Paki-check nyo nga po, baka nagka-problema kung sinong may contact kina Brother Chris. Yung galing po ng, I think, nandyan na po ba si, ma'am? Si J. Mark? Ay, nagmotor po kayo? Saan mo dit? Dati ito problema, tadag ito asidag, kada kay pa iti mapansunsunduin. Yeah. Alright. Chapter 3, verse 14, ang sabi ng Bible, isang nanay po siguro, tumabi kay Ma'am, si kay President, ayan, dyan na lang po kay Ma'am Danilyn, dyan na po kay Ma'am Danilyn. Verse 14, ang sabi ng Bible, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, sabay-sabay po tayo, ready read. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, biyaya po, na sa ganitong kalagayan po namin ay nagkalooban mo po kami ng pribilehyo, Panginoon, na makapag-aral ng inyong salita mula po sa amin pong Sunday School. Salamat po na kayo po'y nagtatag ng inyong simbahan sa lugar na ito. Ang plano po ninyo ay kami po ay pagsamasamahin para po patuloy na lumago sa pananampalataya mula po umpisa sa amin pong kaligtasan, pagkapakinig po namin ng gospel, pagtanggap po namin ng ebanghelyo, Panginoon, ay ang inyong layunin ay magkaroon po kami ng grupo, which is the church, na kung saan ay nagkaloob po kayo na magtuturo mula po sa Biblia, na kung saan ay basehan po namin ng aming pong pag-aaral at ng aming pong pananampalataya. Pangunahan niyo po kami, Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po'y makaupo, kapatid. Ay tayo po'y makaupo. At hiniling ko po ulit, alright, ang atin pong pag-aaral po ay hindi magtatagal. At hiniling ko lamang po sa inyo na pakinggan natin mabuti dahil sayang naman na uuwi tayo mamayang hapon na wala po tayong natutunan. Ito naman po sa iba ay review at
mag-review po tayo kasi may quiz tayo mamayang hapon. Alright, so re-reviewin natin ulit ang salita ng Diyos, aaralin natin ulit. Yung iba po sa inyo ay paulit-ulit siguro ito, pero napakaganda. Alam nyo kung paulit-ulit po ay napaka-importante po. Dahil ang totoo po niyan, kung wala pong Biblia, hindi natin nalaman na mayroon palang pwedeng kapamaraanan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Nang sabi po ng Biblia, no, tayo po lahat ay nagkasala. Kung wala pong Biblia na nagsasabi niyan, lahat ng tao sasabihin, ay wala akong kasalanan. Oo. Kaya napakabuti nga po ng Panginoon na iniwan po sa atin ng Biblia. Kaya ang focus po natin ngayon ay yung pag-aaral ng Biblia na ito po yung atin pong final authority. Pag sinabi ko pong final authority, siya po ang may pinali na karapatan po sa buhay po natin. Actually, pati ako ay hindi po ako nagsasabing ako may karapatan sa aking mga anak. You know why? Ang sabi ng Biblia, ang aking mga anak ay galing sa Panginoon. Sila po ay galing sa Panginoon. Kaya tinatanong ko lagi ang Diyos, Panginoon, mula sa Biblia, ano ba ang plano nyo sa aking mga anak? Siya po ang masunod. Ako po ay tagapag-alaga lang. Ako po ay tinatawag na steward. Kaya nga po, yung final authority po sa buhay po natin ay wala pong iba, kundi ang Biblia. Kaya nga po, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ito po dapat ang dapat nating sundin at dapat nating gagawin. Kaya naririnig po ninyo, sa inyong lingkod, sinasabi ko, ang Biblia ay buhay natin. Hindi po parte ng buhay. Kung mayroon man po tayong pinali na tatanungin at basehan ng ating programa, plano ng ating pong buhay, wala pong iba, kundi ang Biblia. That's why we are here this morning. Why? Sabi ng Bible, every first day of the week, ye must be in the house of God. Ano yung first day? Unang araw ng buong linggo. Ano po yon? Ang unang araw ng pasok sa trabaho is Monday, but the first day is Sunday. Alright? Yan po ay araw ng pagkabuhay ni Kristo. That's why we are here. Unang-una po sa lahat, magpasalamat po sa Panginoon. Bakit? Magkasiyahan po tayo. It is an, pag-alala sa pagkabuhay po ni Kristo. No? Ito po yung atin pong selebrasyon. Every Sunday nagse-celebrate po tayo. Bakit? Kung wala pong Kristong nabuhay, ay wala po tayong kaligtasan. No? Kaya nga po napaka-importante po ang Biblia, inspired by God. Ang sabi po niya dyan, kapatid, all Scripture is given by inspiration. Inspired by God, ibig sabihin kinasihan po ng Diyos. Ito ang aprobado na ibinigay ng Diyos sa atin para malaman natin ang katotohanan. Alright? Mula sa Panginoon hanggang sa buhay po natin. Ano ang dapat natin gagawin? Ano ang dapat natin programa sa pamilya natin, programa sa sarili natin, at ano ang dapat natin gawin, kapatid. Ano po? Habang tayo po ay nandito sa ibabaw ng lupa. At dito rin nakasaad, mula sa ating kapanganakan, saan tayo galing? At hanggang sa ating kamatayan ay malalaman mo dito saan naman tayo papunta at anong kapamaraanan para maabot natin ang kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya sabi po niya, ito po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, inaprobahan ng Panginoon, at ang sabi po niya diyan, na guide natin sa atin pong buhay, gabay. Kaya nakakalungkot, kung ang eskwelahan na pinupuntahan po ninyo, organisasyon na kinakasamahan po ninyo, or grupo na kung saan ay samahan po ninyo, na wala po tayong guide, kapatid, ay guide. Dapat, supposedly, ang guide po natin is the Word of God. Dahil kung ang guide po natin ay katalinuhan ng tao, magulo. Dahil lahat po ng tao may katalinuhan. Ang mangyayari po niyan ay puro debate. Bakit? Pagdedebatehan, alin talaga ang tama. Pero pag ginamitan natin ng Biblia, makikita mo po perfect. You know why? Katalinuhan ng Diyos ang lalabas kaisipan po ng Diyos. Kaya sabi niya, profitable for doctrine.
Ano yung profitable? Kagamit-gamit. Ano yung doktrina? Katotohanan. Doctrine means set of truth. Alright? Katotohanan. Kung gusto rin lang natin ng katotohanan sa buhay, wala na po tayong tatanungin, huwag nyo nang tanungin si Mr. Webster, tanungin nyo po ang ating Panginoon through your King James Bible. Kaya nga po sa atin pong mga mananampalataya, ay ini-encourage po kayo na lahat po tayo ay magkaroon ng personal Bible. At dapat King James Bible. Ano po? Yan ang kinasihan po ng atin pong Panginoon. Ibang pag-uusap naman tungkol po sa ibang klaseng Bible, kasi bigyan ko na lang kayo ng halimbawa. Huwag kayong malilito kasi gumawa ang dyablo ng Biblia na madaling unawain. Sabi nila, ay mas gusto ko yung NIV kasi madaling unawain yung pagka-English niya. Pero kung titingnan mo kapatid, nalilihis na po ang tamang salita ng Diyos. Salita na po ng tao, interpretasyon na po ng tao, ang nababasa mo, hindi na po yung puro na salita ng Diyos. Arang, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Gusto nyo po na uminom ng purong suka? Hindi nyo magugustuhan yung lasa at saka amoy. Matapang, sabi nila. Ay matapang. Bakit? Puro nga. Kaya nga po ang sabi niya dito kapatid, kagamit-gamit sa pag-aaral ng katotohanan, doctrine. For reproof. Ano po yung reproof? Pagsansala. Naho? Pagsansala. Ano yung pagsansala? Kung tayo po ay mali ang ginagawa ng anak natin, sinasansala natin. Like for example, umupo sa kainan. At pag upo niya sa kainan, itinaas niya isang paa. Ano? Meron ako nakitang ganun kumakain nakataas yung isang paa. Anong sasabihin ng nanay? Baba mo nga yung paa mo. Nga? So sinasansala po yan. Ang susunod niyan, i-correct po tayo for instruction in righteousness. Kaya nga po kapatid, ang source ng atin pong pag-aaralan po dito ay wala pong iba kundi sa Panginoon. Maliwanag na ang Biblia, ito po ay salita ng Diyos. Kaya sabi niya, all scripture is given by inspiration. Noho, ay inspiration. Ito po yung kinasihan po ng atin pong Panginoon. Ano yung doctrine na sinatawag po niyan? Para maraman natin yung tama. Ay malaman natin ang tama. Inuulit-ulit ko po, pag nakipag-usap ka sa tao, ang bihira, lahat ay tama. Right? Pag nakipag-usap ka, walang papayag dyan na hindi tama. Pag nag-usap-usap yan, hindi. Kaya magulo. Kaya nga sa ating simbahan kapatid, tayo po'y nag-aaral ng tama, alin ang basehan po natin? Biblia. Nobody can question the Bible, even me. Kaya nga po ako po'y ingat na ang may tuturo po sa inyo ay hindi po galing sa Biblia. Dapat ay galing sa Biblia yung atin pong pinag-aaralan. What is doctrine? Ibig sabihin, alin ang tama. Alright? What is right? Kaya, nakarinig po kayo sa akin, simulat sa Paul, at nung maliliit pa yung mga anak ko, pero plano kong ibalik Kasi hindi lang pala sa maliliit, lalong-lalo na pag lumalaki na. Nung nasa Manila pa po kami, meron kami doon sa may sala, nakalagay, what is right, and right will never become wrong, and wrong will never become right. So pagdating sa Panginoon, kung alin ang tama ay laging tama. Alright? At kung alin ang mali ay hindi mo pwedeng gawing tama, at ang tama ay hindi mo pwedeng gawing mali. Alright? Yan ang prinsipyo ng Panginoon, yan ang prinsipyo ng Biblia. Iba naman po ang prinsipyo ng mga matatalinong abogado. Kahit mali ka, pag binigyan mo ng pera, gawin mong tama ako Alright, diyan magaling, di ba? Diyan sila kumikita Kaya nga sinasabi natin, itong si Topacio, kahit na mali na nga ang DDS, ipinaglalaban niya. Diyan kumikita Obviously, kahit mali na, sasabihin pa rin niyang tama. Yun ang trabaho ng abogado. Kaya nga naririnig nyo minsan, walang abogado na hindi
Sinungaling. Kasi hindi ka pwede mag-abogado kung hindi ka sinungaling. That is the big difference now between pastors and lawyer. Kaya minsan ay, bakit napunta tayo sa politics? Ano? Magulo, no? What is reproof? Reproof doctrine means what is right. And reproof means what is not right. Tinuturo ng Diyos ang tama at tinuturo rin ng Diyos ang hindi tama. Para malaman mo ngayon, parehas. Right? Ito yung tama, ito yung hindi tama. Okay? Ngayon, para maitama mo yung hindi tama, iko-correct po niya tayo. Ang galing ng Biblia, no? Ipapakita niya, ito yung mali, ito yung tama. Tayo naman talaga, pinanganak na maling-mali. Pag inulit-ulit mo yan, ang tawag sa'yo, mali-mali. Right? Kaya nga, inuulit-ulit natin yung mali, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, ang itinuturo ng Diyos sa atin, ipapakita niya, tama ito yung mali, yan ang Biblia mo, at ngayon ituturo niya, paano mo maitatama ang iyong mali? Alright? That is now correction, how to get it right. And then, pag naitama ka ng Panginoon, ang sabi po niya dyan, ay for what? Correction, and susunod is for instruction. Ituturo na naman niya ngayon sa iyo how to stay and maintain it right. Alright, amen? So tayo po ay maling direksyon nung araw. Alam naman natin yan kasi tao tayo nagkasala. Kaya nga po ang lahi po natin ay makasalanan. Sinong lahi po natin galing? Kay Adan at saka kay Eva. So, mali. Kaya nga tayo, wag nating sabihin, yung tao na yan, maling-mali yan. Normal yan kasi tao yan eh. Hello? Minsan madali tayo mag-judge eh. Wala naman talagang perpekto sa atin. Right? Mula sa akin, kapatid, talagang maling-mali rin talaga ako, pero salamat na mayroon pong Biblia na gabay. Ito yung guide natin. Amen? At pag hindi ka lang nagmalaki at nagyabang sa Panginoon, sundin mo lang ang Biblia, sigurado ako 100% maisa sa ayos po tayo. Amen? Kaya nga, lagi nyo naririnig po sa akin, ako po late na nagpastor at the age of 50. Alam nyo naman po yan. Kaya napunta ako, nag-full time ako sa ministry at the age of 45. Yeah, 45-year-old. Akong napunta sa ministry, nag-full time sa ministry at napunta sa Bible College. At mula hanggang 45 years old, nag-umpisa talaga tayo sa mali. Dito ako pinanganak eh. Anong asahan mo naman? Sabi nga ni Mayor, doon ka sa Pilar mag-umpisa ng mission work. Sabi ni Apo Balye, apay sir, ay itatika, duwan na tika, torpian nga tao ko nana. Ibig sabihin, nag-umpisa tayo sa mali, pero di ba napakaganda? Habang nagpapatuloy po tayo, mapangkalangag-dingag yung simbahan, mapangkalangag-dingag. Pag dumating tayo sa finish line ng buhay natin, tingin ng Diyos sa atin, maayos na tayo. Nakuha niyo po kapatid. Kaya huwag kayong mananawa na pumunta ng simbahan, umupo at makinig, kasi ito ang magbibigay sa atin ng tamang landasin. Para pagharap natin sa Panginoon, hindi na tayo nahihiya. Wow, reporting sir. Anytime, darating po yan sa atin. Alright? Di ba nung nakaraang araw, nag-ano po tayo? Nag-funeral service po tayo. Nung Sabado, ang daming inilibing. Tama po ba kapatid? Alright. Kaya nga, pag dumating sa atin yung pagkakataon na yon, panahon na yon, hindi na tayo nahihiya sa Panginoon. Bakit? Naisaayos ang buhay natin. That is now the job of the church. Para i-guide po tayo, ang pamilya natin, aayusin ang relasyon ni nanay at saka ni tatay, tuturuan si nanay at saka si tatay kung paano palakihin ang anak, tuturuan yung mga anak natin kung paano sila lumaki, paano sila magpamilya, paano sila mamuhay, na hindi kapatid namumuhay ayon sa katuruan ng mundo. Pag sinunod mo ang katuruan ng mundo, maniwala ka sa akin, hindi ka gaganahan na umupo sa simbahan at mag-aral ng salita ng Diyos.
Maghahanap ka ng simbahan, napupunta ka, umupo ka, agawid ka no kayat mo, ag-cellphone ka no kayat mo, kasi hindi naman talaga pag-aaral ang ginagawa. Kaya nga dito sa simbahan natin, medyo sabihin nila, uy, stricto yung simbahan ninyo. Dapat lang. Kasi nga po, ang pinag-aaralan ay hindi ordinaryo, kundi buhay at salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Kaya, uy, yung simbahan nyo, mahaba kayong mag-aral. Abay, mas magandang mahabang mag-aral, mas marami kang matutunan. Kaya sabi niya, instruction, pag tayo ngayon ay na-correct na ng Panginoon, nalaman mo yung tama, pinakita niya yung mali, pinakita yung tama, at sasabihin ng Panginoon, anak, mali ka. Right? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, ito po ay sabi niya, ihalin tulad sa two-edged sword, parang panaksak na double blade, tumatagos sa kaibuturan, na ang salita ng Diyos ay tumatama. Minsan, tinamaan yung atin pong maling ginagawa, huwag kayo matakot at huwag kayo magagalit. Ibig sabihin, ipinapakita ng Diyos yung kamalian po natin. At pag ipinakita ng Diyos ang kamalian natin, ituturo naman ng Diyos paano natin maitatama. Pag naitama natin yung mali natin, magbibigay ngayon ng instruction. Anong sabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 24 and 25? Alright? Anong sabi niya? Not forsaking the assembling of one another, as the manner of some is, but exhorting one another. Sabi niya, to love and do good works. I think, pag gano'n ang pagkasabi. Ngayon po, kapatid, ay pag tayo po ngayon ay kinokorek ng Diyos, itinuturo niya ngayon, anong gagawin mo para patuloy ka na matuto? At hindi na tayo makabalik hanggat maari doon sa kasalanan. Tayo po ay nagkakasala, normal tao tayo. Pero ang Panginoon ay galit sa kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Alright? Ay galit sa kasalanan. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo po ay nagpapatuloy na ang kasalanan ay sinasabuhay. Kaya nga nagpapaalala lagi ang atin pong Panginoon. Anong sabi niya sa verse 17? Alright? Ang sabi niya sa verse 17, that the men of God may be perfect. Sino yung men of God? Tayo pong mga iniligtas ng Diyos. Tayo pong mga tumanggap ng biyaya. Anong biyaya tinanggap natin, Pastor? Yung atin pong kaligtasan sa impyerno. Alright? Yung atin pong grace. Ang tawag po sa biyaya ay grace. Biyaya, ibig sabihin po, pagtanggap natin, kapatid, ng hindi naman natin dapat tanggapin. Kasi ang tatanggapin po natin, dapat impyerno. Kasi sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero biyaya ng Diyos, imbes na impyerno tatanggapin natin, pangako ng Diyos ay langit. Paano nangyari? Nung ikaw ay nanampalataya at naniwala kay Kristo Jesus, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay, natanggap mo po ang regalo ng Diyos na eternal life in heaven. Kaya nga, kapatid, napakapalad po natin. Bakit? Binigyan po tayo ng simbahan. Nagtatag ng simbahan para sa iyo at para sa akin, nagbigay ng Biblia, at ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 11, God gave us apostles, patay na lahat ang mga apostoles. God gave us what's that? Apostles and prophets. Lahat ng propeta patay na. God gave us pastors. Marami pang buhay na pastor. And teachers. For what reason? For the perfecting of the saints. Para tayo po ay mag-mature. For the work of the ministry, ilalagay tayo sa ministeryo ng Panginoon for the edifying of the body of Christ. Ang layunin ng Diyos, lumaki ang simbahan. Dumami po tayo. Kaya nga tayo ay patuloy na nag-aaral, patuloy tayo nag-i-invite, patuloy tayo nagdadala ng tao para lumaki ang simbahan, dumami ang matuto ng salita ng Diyos. Kasi yun ang plano ng Diyos sa mundong ito.
lahat ng tao ay nagkasala, pero may pagkakataon na matuto po tayo unang-una, magkaroon ng kaligtasan yung ating kaluluwa pag tinanggap mo po si Kristo. At ang sunod po niyan, ang sabi po niya diyan, that the man of God may be perfect. Paano ka naging man of God? Nung tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, mamaya i-check nyo po. Baka hindi nyo pa talaga tinanggap si Kristo. Tinatawag kang man of God. Ikaw ngayon ay sa Panginoon na. Alright? Yun ang sinabi niya sa John 1:12. But as many as receive Him, to them gave the power to become the Son of God. Ibibilang kang anak ng Diyos. Ia-adapt ka sa pamilya ng Panginoon. That the man of God may be perfect, truly furnished. Kaya nga po kapatid, tayo po bilang anak ng Diyos, bilang kung sakaling hindi mo pa tinanggap ang Panginoon, bilang tao, kailangan natin ang Biblia. At tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ngayon ay dinagdag sa simbahan. Ang layunin talaga ng Diyos, pag ikaw tumanggap na sa Kanya, ilalagay ka sa simbahan na itinatag ni Kristo. At sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, malalaman mo talaga, ano ba talaga ang simbahan na itinatag ni Kristo? Yan ang susunod na topic natin sa February. Huwag kayong mawawala. No? Para malaman mo na hindi lahat ng simbahan ay itinatag ni Kristo. Meron lang isang simbahan na itinatag ni Kristo from Jerusalem. Alright, kaya sa February, abangan nyo po niyan. Kasi akala ng tao, basta may building, may nagsasalita dyan, simbahan ng Panginoon. Alam nyo ba, ang kaaway ng Diyos si Satanas, hindi naman niya tayo mabawalan na pumunta ng simbahan eh. Alright? Choice mo na pumunta ng simbahan. Anong ginawa ni Satanas? Naglagay ng maraming simbahan para ang tao ay malilito. Saan ba talaga ang totoo dito? Alright. Pupunta ako dito. Mamalay-malayan mo isang araw, pagmulat mo ng mata mo, nasa impyerno ka. Tapos sasabihin mo, naging ano naman ako lagi naman ako nagsisimba, nakikinig din ako. Alam mo kung bakit? Wala ka pala sa totoong simbahan ng Panginoon. Ako hindi ko sasabihin kung alin ang simbahan ng Panginoon, ang Biblia ang magsasabi po niyan. Kaya aaralin po natin yan kasi lalong-lalo po ngayon, kapatid, ang simbahan parang nagsulputan na mushroom. Alam niyo mushroom? Alam niyo mushroom? Santol. Gising pa kayo? Inantok na kayo, kaumpisa pa lang eh. Mushroom, uong. Alam mo, pag tumubo ang mushroom, napakarami. Ganon ang simbahan ngayon. Sabi ko nga, dyan nga lang sa Bayugaw, nandyan na mga miyembro natin, naglagay na ng simbahan doon. Sabi ko, parang kabuti, parang natulog ka lang, may tumubo na ganon. At malalaman nyo rin na ang simbahan ay hindi po yung building. At ang simbahan ay meron pong pinanggalingan. Alright? At malaman mo na ang simbahan mo, ititrace mo saan galing, yung pala ay galing sa 2,000 years ago, yung galing sa Jerusalem na itinatag ng Panginoon. Through this Bible. Kaya hindi po tayo malilito po yan. Kaya nga kapatid, you cannot grow spiritually without a steady diet of the Word. Ano yung diet? Yung atin pong kinakain. Amen. Hindi ka lalago spiritual. Kung kain ka ng kain sa kusina, physical food, lalaki katawan mo. Pero hindi ka lalaki at hindi ka lalago, hindi ka spiritual growing. Kung hindi ka, kapatid, tuloy-tuloy na nagda-diet mula sa salita ng Diyos. Tuloy-tuloy na kumakain ng salita ng Diyos. Kaya nga, paalala ko po sa inyo lahat, kapatid, huwag kayong on and off. Patuloy, subukan nyo pong hindi kumain. Ako po, nag-ano po ako ngayon. Hindi pa ako kumain. Nantay ko mag-alas 12. Kaya ang tingin ko sa inyo, parang dalawa eh.
Pinipilit ko yung sarili ko na alisin ko yung isang kain. Unang-una, kailangan ng budget. Kulang. Kailangan kong bawasan ng kain kasi mataas yung aking sugar. Mataas yung aking kolesterol. So, anong pakiramdam ko ngayon? Nanghihina. Ganon din tayo, kapatid. Pag hindi mo tuloy-tuloy na nakinig ng salita ng Diyos, manghihina ka espiritual. Madamdama, basi lang ang problema, nagsapol ka titali, nagbitin kan. You know why? Mahina ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ay, apo, nagrigat tibiyag, awanan, kastoy latan. Kaya yung iba, kahit na wala namang sakit, piling may sakit sila, tatanungin mo, ay, may sakit, pastor. Alright. Alam niyo ang mahirap gamutin din, kapatid? Yung sakit espiritual. Ay, sakit espiritual. Kaya nga po, kapatid, napaka-importante, yung atin pong patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, Matthew chapter 4, verse 4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang tao ay hindi lang kumakain ng masarap na tinapay, masarap na kanin, masarap na ulam, kundi kailangan natin ng fresh, alright, from the mouth of God, fresh from the Bible. Amen. Kaya nga, kapatid, kung nandito po kayo, mainit-init pa ang mensahe. Right? Fresh from the Bible. Kaya wag kayong mawawala, kundi i-start po natin sa Sunday School yung atin pong pag-aaral. Parang isang karpintero, kapatid. Right? Ang karpintero, dito maraming karpintero sa atin. Construction, something like that. Pupunta sila sa trabaho nila. Tama po ba? Oy, mayroon ako ipapatrabaho, magpagawa ako ng bahay, dumating yung karpintero. Wala man lang bit-bit na martilyo, walang lagari. Sa tingin mo, may magagawa siya? Wala. Tama po ba, kapatid? Ganon din ang isang Kristiyano, pag walang Biblia, kapatid, alright? Ay pag walang Biblia, wala rin po tayong magagawa. Kaya nga po, kapatid, ang kailangan po natin ay salita ng Diyos. Ay salita ng Diyos. So, dyan lang muna tayo. Dyan lang muna tayo at tuloy-tuloy na po tayo. Tayo po imanalangin. O Diyos, salamat po at sa inyo pong kabutihan. Sa aming pong Sunday School, salamat, Panginoon. At naipaalala ulit ang kahalagahan po ng inyong Biblia. Meron pa po kaming 2 meeting, Panginoon. Inihiling ko po, O Diyos, na yung aming pagpapatuloy ay mas lalong maliwanagan ang bawat anak po ninyo ang kahalagahan po ng inyong Biblia. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral, pagpapatuloy, Panginoon. Salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Umawit tayo ng